Noong hapon ng ika-15 ng Abril 2011, nasa Beijing, China si Meng Xiangchao nang makatanggap siya ng text message mula sa dati niyang kasintahan na si Liu Chan na noon ay nag-aaral sa Canada. Tinanong niya si Liu Chan kung libre pa siya at kung maaari silang mag-video call upang sabay na mag-aral. Bagamat isang buwan na silang hiwalay ay maayos pa rin ang kanilang samahan at nananatiling maganda ang kanilang komunikasyon. Dahil alam ni Xiangchao na mas komportable si Liu Chan kapag may kasabay na nag-aaral at wala rin naman siyang mahalagang ginagawa noong mga oras na iyon ay agad siyang pumayag. Ilang minuto lamang matapos silang mag-video call, nakarinig siya ng katok sa pintuan ng apartment ni Liu Chan. Nagtaka siya dahil lampas alauna na ng madaling araw sa Canada. Dahil nakaharap sa pintuan ang kamera ng computer ni Liu Chan, malinaw niyang nasubaybayan ang nangyayari. Nang buksan ni Liu Chan ang pinto, bumungad ang isang matangkad na puting lalaki na halos isang ulo ang taas kaysa sa kanya. May matipunong pangangatawan ito, tinatayang nasa mahigit 20 taong gulang at nakasuot ng asul na crewneck t-shirt at shorts. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap ay iniabot ni Liu Chan ang kanyang cellphone sa lalaki. Habang nakatayo ito sa may pintuan at nanatiling bukas ang mga pinto habang ginagamit ang telepono, bumalik naman si Liu Chan sa kanyang computer upang ipagpatuloy ang video call kay Xiangchao. Paminsan-minsan ay lumilingon pa siya upang kausapin ang lalaki. Habang tumatagal, tila may kakaiba ng nararamdaman si Xiangchao. Bandang 1:19 ng madaling araw, nagpadala siya ng mensahe kay Liu Chan gamit ang QQ. Sinabi niyang masyadong madaldal ang bisita at mabuting paalisin na ito sa pamamagitan ng pagsasabing kailangan niyang mag-focus sa kanyang mga aralin. Ginamit pa niya ang shake chat feature upang makuha ang atensyon ni Liu Chan, ngunit tila hindi nito napansin ang alin sa kanyang mga mensahe. Mula sa screen, nakita ni Xiangchao na muling lumapit si Liu Chan sa pintuan. Gayunpaman, iba na ang naging sitwasyon sa pagkakataong iyon. Nagsimulang gumawa ng hindi angkop na kilos ang lalaki at pilit na niyayakap si Liu Chan kahit malinaw na tumatanggi ito. Nang subukan ni Liu Chan na itulak siya palabas ng silid ay bigla itong pumasok ng sapilitan at mabilis na isinara ang pinto. Kasunod nito ay nagkaroon ng marahas na komprontasyon at habang patuloy na umiiwas at umaatras si Liu Chan, kalaunan ay napadapa siya sa sahig matapos siyang mapigilan ng lalaki. Dahil sa naging posisyon niya ay hindi na siya nakita sa kamera at ang isa na lamang niyang paa ang nananatiling nakikita sa screen at patuloy na gumagalaw na tila pilit siyang lumalaban. Sa pamamagitan ng speaker ng computer ay malinaw na naririnig ni Xiangchao ang paulit-ulit na pagsusumamo ni Liu Chan. Paulit-ulit nitong sinasabi ang salitang no, no, no sa parehong wikang English at Chinese. Makalipas ang ilang sandali ay biglang umalingaw-ngaw ang dalawang malalalim na tunog at pagkatapos nito ay tuluyan ng hindi gumalaw si Liu Chan. Napalitan ng nakakatakot na katahimikan ang buong silid hanggang sa marinig na lamang ang mabigat na paghinga ng lalaki at ang tunog ng mga kasangkapang inililipat. Hindi nagtagal ay muling lumitaw ang lalaki sa harap ng kamera. Tumayo siya, ikinandado ang pinto, pinatay ang ilaw at saka dahan-dahang lumapit sa computer. Sa mahinang liwanag na nagmumula sa monitor ay napansin ni Xiangchao ang isang nakakagimbal na detalye. Napagtanto niyang walang suot ang lalaki mula baywang pababa at dahil dito, agad niyang naunawaan ang maaaring nangyari kay Liu Chan. Napaluha siya at sumigaw sa harap ng screen sa pag-asang kahit paano ay marinig siya o may maitutulong pa siya ngunit wala siyang nagawa. Dahil nakasuot ng headphone si Liu Chan habang kausap siya ay hindi narinig ng lalaki ang desperadong sigaw ni Xiangchao. Bilang huling paraan, sunod-sunod siyang nag-type ng mga mensahe sa chat window at umaasang mapapansin ng lalaki ang mga kumikislap na notification. Kasabay nito ay nanatili siyang kalmado sa gitna ng matinding sitwasyon at mabilis niyang pinagana ang recording feature ng chat software upang maitala ang lahat ng kanyang nasaksihan bilang posibleng ebidensya. Gayunpaman, hindi na naging sapat ang lahat ng kanyang ginawa. Ilang segundo lamang ang lumipas nang biglang patayin ng lalaki ang computer dahilan upang tuluyang maputol ang koneksyon nila. Para kay Xiangchao, tila isang bangungot ang lahat ng kanyang nasaksihan, ngunit alam niyang totoong nangyayari ang mga iyon at wala siyang magawa upang pigilan.
Habang nasa matinding takot at halos mawalan ng ulirat, napagtanto niyang kailangan niyang makipag-ugnayan agad sa pulisya, ngunit may isang malaking problema. Siya ay nasa Beijing samantalang nasa Toronto si Liu Chan at hindi niya alam kung paano direktang makakatawag sa mga otoridad doon. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may naisip siyang paraan. Naalala niya ang QQ account ni Liu Chan at dahil naging malapit sila noon ay pamilyar siya sa paraan ng paggawa nito ng mga password. Matapos ang ilang pagtatangka ay matagumpay siyang nakalagin sa account ng kanyang dating kasintahan. Bandang 2:46 ng madaling araw, habang nanginginig ang kanyang mga kamay ay ipinadala ni Xiang Chao ang unang mensahe ng paghingi ng tulong sa group chat ng mga kaklase ni Liu Chan sa Toronto. Ipinaalam niya na nasa matinding panganib si Liu Chan at nakiusap na kung sino man ang online ay agad na makipag-ugnayan sa pulisya. Sa kabutihang palad ay agad na nakita ng isa nilang kaibigan na si Chao Yang ang mensahe at mabilis itong tumugon. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na tumawag sa mga otoridad upang humingi ng tulong. Gayunpaman, dahil sa pagmamadali at tensyon ng sitwasyon ay nagkaroon ng malaking pagkakamali. Sa halip na maibigay ang kasalukuyang tirahan ni Liu Chan, ang lumang address nito ang naibigay ni Chao Yang sa emergency call center. Dahil dito, sa ibang lugar ipinadala ang unang grupo ng mga pulis at ang pagkakamaling ito ang naging dahilan upang hindi nila marating ang aktwal na pinangyarihan sa pinakamahalagang mga oras matapos ang insidente. Habang isinasagawa ang mga hakbang upang maabisuhan ang pulisya, agad ding nakipag-ugnayan si Xiang Chao sa mga magulang ni Liu Chan upang ipaalam ang nangyari. Pagkatapos nilang matanggap ang balita ay sinubukan nilang humingi ng tulong sa Chinese Consulate sa Canada, subalit dahil madaling araw pa noon, walang taong naka-duty sa opisina kaya hindi rin sila nakakuha ng agarang tulong. Samantala ay patuloy na lumilipas ang oras kasabay ng unti-unting pagkawala ng pag-asang ligtas pa si Liu Chan. Bandang 8:00 na ng umaga nang muling magkaroon ng pag-asa. Isa pang kaibigan ni Xiang Chao ang nakabasa ng mensahe pagdating niya sa paaralan. Hindi na siya nag-atubili at agad niyang tinawagan ang kanyang pinsan na nakatira malapit sa lugar ni Liu Chan. Mabilis na nagtungo ang pinsan sa apartment, nakipag-ugnayan sa may-ari ng inuupahang bahay upang mabuksan ang pinto at doon nila nasilayan ang isang eksenang mahirap kalimutan. Si Liu Chan ay nakahandusay sa sahig ng nakatapa at wala ng anumang galaw. Malamig at naninigas na ang kanyang katawan. Nakataas hanggang baywang ang damit na kanyang suot habang wala na siyang saplot sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Magulo ang kanyang buhok, nakadapa ang kanyang mukha at ang ibabang bahagi nito ay nababalot ng dugo. Mayroon ding malaking bakas ng dugo sa paligid ng kanyang ulo at leeg na nagpapakita ng matinding nangyari sa loob ng silid. Malapit sa kanyang kaliwang bokong-bokong ay may isang gamit ng sanitary pad na nananatiling nakahandusay sa sahig. Sa isang sulok naman ng kwarto ay nakakalat ang kanyang underwear at itim na tights na itinuturing na posibleng palatandaan ng matinding komprontasyong naganap. Sa ilang bahagi ng kanyang katawan, lalo na sa kanyang tiyan at singit, may natagpuan pang mga bakas na kalaunan ay isinailalim sa forensic examination. Samantala ay napansin ding nawawala ang kanyang laptop, ang huling naging koneksyon nila ni Xiang Chao pati na rin ang kanyang Nokia cellphone. Matapos ang isinagawang autopsy ay napag-alaman ng mga forensic examiner na ang sanhi ng pagkamatay ni Liu Chan ay asphyxia o kakulangan ng hangin dahil sa matinding pagkapisil sa kanyang leeg. Batay sa mga nakalap na impormasyon, malinaw na ang lalaking dumating sa kanyang apartment makalipas ang 1:00 ng madaling araw ang pangunahing pinaghihinalaan sa kaso. Ngunit sino nga ba ang lalaking iyon at ano ang tunay niyang kaugnayan kay Liu Chan? 6 na buwan pa lamang noon si Liu Chan sa Toronto, isang panahong napakaiksi upang maabot ang marami pa sana niyang mga pangarap. Ipinanganak siya noong Setyembre 1987 sa isang kilalang pamilyang intelektual sa Beijing kung saan lumaki siya sa isang tahanang nagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa edukasyon. Ang kanyang ama ay nagsilbing direktor ng Teaching Research Department sa Party School, isa ring propesor at tagapayo ng mga kumukuha ng doctorate degree. Samantala, ang kanyang ina ay isa ring respetadong guro ng history sa isang kilalang universidad. Mula pa noong bata siya ay kapansin-pansin na ang husay ni Liu Chan sa wika at sining.
Dahil sa kanyang malawak na imahinasyon at mabilis na pag-iisip, kaya niyang makabuo ng maiikling kwento sa loob lamang ng maikling panahon. Kapag nasa harap naman siya ng maraming tao, hindi siya nahihiya tulad ng karamihan sa kanyang mga kaedad. Sa halip ay kitang-kita ang kanyang kumpiyansa sa sarili dahilan upang pabiro siyang tawagin ng kanyang mga kaibigan na storytelling star. Noong nasa elementarya pa lamang siya, kinilala rin ang kanyang talento sa sining matapos siyang magwagi ng unang gantimpala sa isang prestihiyosong paligsahan sa pagguhit. Bukod sa kanyang kahusayan sa pag-aaral ay kilala rin si Liu Chan sa kanyang kabaitan at malasakit sa kapwa. Dahil sa kanyang palakaibigan at bukas na personalidad, madali siyang nakabuo ng mabubuting samahan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi lamang ito nakikita sa kanyang pakikitungo sa iba. Regular din siyang nagbobolontaryong mag-donate ng dugo at hindi siya nagdadalawang isip na mag-uwi ng mga pusang gala na nasugatan upang alagaan ang mga ito hanggang sa gumaling. Sa kabuuan ay inilarawan si Liu Chan bilang isang kabataang babae na may pambihirang talento, mabuting puso at mga katangiang lubos na hinahangaan ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga taong nakakakilala sa kanya. Pagsapit ng Hunyo 2010, nagtapos siya ng bachelor's degree sa communications sa Beijing City College. Gayunpaman, hindi pa roon nagtapos ang kanyang mga pangarap sapagkat nais pa niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa. Dahil determinado siyang makapasok sa isang prestihiyosong universidad, 2 beses na kumuha si Liu Chan ng IELTS English examination. Malinaw na ang direksyong nais niyang tahakin sa hinaharap. Una ay nais niyang higit pang paghusayin ang kanyang kasanayan sa wikang English at pagkatapos nito ay gamitin ang kanyang kaalaman upang maging tulay sa pagpapalitan ng kultura sa pagitan ng China at Canada. Pagsapit ng Setyembre ng 2010, natupad ang matagal ng pangarap ni Liu Chan nang makapag-aral siya sa York University sa Toronto, isa sa mga kilalang unibersidad sa Canada. Doon ay kinuha niya ang kursong English Language and Literature bilang paghahanda sa kanyang hangaring maging tulay sa pagpapalitan ng kultura ng China at Canada. Katulad ng maraming international students, iniwan niya ang kanyang pamilya at nagtungo sa Canada upang magsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi naging madali ang naging desisyon ng kanyang mga magulang. Dahil sa mas malaking gastusin sa pag-aaral sa ibang bansa ay kinailangan nilang humanap ng mas abot kayang matitirahan para sa kanilang anak. Malapit sa York University ay matatagpuan ang York University Village. Dahil sa pangalan nito ay marami ang nag-aakalang isa itong opisyal na dormitoryo ng universidad, ngunit sa katotohanan, isa lamang itong komunidad ng mga detached at semi-detached houses na karamihan ay pagmamay-ari ng mga landlord at ipinapaupa sa mga estudyante. Upang mas mapalaki ang kanilang kita, hinahati-hati ng maraming may-ari ang kanilang mga bahay sa malilit na kwarto na ipinapaupa sa mababang halaga. Isa na rito ang bahay na tinutuluyan ni Liu Chan, isang 4 na palapag na gusali na hinati sa 12 magkakahiwalay na silid. Ang kanyang kwarto ay nasa pinakadulong bahagi ng basement, may sariling maliit na banyo at nasa dulo ng isang makitid na pasilyo, dahilan upang maging tahimik at liblib ang kanyang kinaroroonan. Matapos ang trahedya, hindi na nawala ang matinding lungkot at pagsisisi ng kanyang mga magulang. Paulit-ulit nilang tinatanong ang kanilang sarili kung nagbago kaya ang naging kapalaran ng kanilang anak kung mas maayos ang naging tirahan nito. Iniisip din nila kung mayroon lamang pampublikong sistema ng telepono ang gusali noong gabing iyon, marahil ay naabisuhan agad ang ibang mga residente at maaaring may nakatulong bago pa lumala ang sitwasyon. Mas lalo pang naging mabigat ang kanilang pagdadalamhati dahil ilang oras lamang bago ang nangyari ay masaya pa nilang nakausap si Liu Chan sa isang video call. Masigla nitong ibinalita na malapit nang matapos ang kanilang final examinations at nakapag-book na rin siya ng kanyang flight pauwi ng China. Hindi niya maitago ang pananabik habang ikinukwento ang mga pagkain gusto niyang muling matikman pag-uwi at ang mga plano niyang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Walang sino man ang makapagsasabi na makalipas lamang ang ilang oras, ang lahat ng mga planong iyon ay tuluyan ng hindi matutupad. Batay sa mga impormasyong ibinigay ni Xiang Chao,
Lumalabas na maaaring kilala ni Liu Chan ang lalaking nakita sa kanyang silid. Ang katotohanang dumalaw ito ng lampas alauna ng madaling araw ay nagbigay ng hinalang baka nakatira lamang ito sa kalapit na lugar. Dahil dito ay mabilis na ifinokus ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat sa mga taong nakatira sa parehong bahay. Sa kabuuan, may 13 nangungupahan sa gusali at karamihan sa kanila ay mga estudyante ng York University na nagmula sa iba't ibang bansa. 2 lamang ang babae sa lahat ng residente at isa na rito si Liu Chan. Samantala, ang Room 103 na malapit sa pangunahing pasukan ay inuupahan ng isang 29 na anyos na Canadian na nagngangalang Dixon. Sa unang palapag ay mayroon ding 3 pang kwarto bukod sa kusina at sala na pinagsasaluhan ng lahat ng nakatira sa bahay. Sa ikalawang palapag naman ay nakatira ang Chinese international student na si Zhou Jimin, ang unang taong nakakita sa sinapit ni Liu Chan. Kasama rin sa palapag na iyon ang kanyang pinsan at isang Indian international student na tumulong sa pagkikipag-ugnayan sa pulisya nang mangyari ang insidente. May isa pang kwarto sa parehong palapag. Sa ikatlo at pinakahuling palapag ng gusali ay may 2 pang ipinapaupang silid. Habang isa-isang sinusuri ng mga investigador ang lahat ng residente, mabilis nilang napansin si Dixon. Sa lahat ng kanilang kinausap ay siya ang pinakaangkop sa paglalarawan ni Xiang Chao tungkol sa lalaking nakita niya sa video call. 6 na talampakan ang taas ni Dixon at may matipunong pangangatawan na halos eksaktong tumutugma sa taong nakita ni Xiang Chao sa screen. Noong 18 ng Abril, matapos siyang bantayang mabuti ng mga pulis ay lihim nilang kinuha ang 2 upos ng sigarilyong itinapon ni Dixon upang sumailalim sa DNA testing. Kinabukasan ay mahigit 3 oras siyang kinapanayam ng mga investigador. Layunin nilang alamin kung may mga hindi pagkakatugma o kahina-hinalang bahagi sa kanyang mga pahayag. Ayon sa tala, lumipat si Dixon sa bahay na tinitirhan ni Liu Chan noong Nobyembre ng 2010. Makalipas ang 2 hanggang 3 linggo ay una silang nagkita sa laundry room sa basement habang naglalaba. Batay sa kanyang salaysay, tumatak sa kanyang isipan si Liu Chan bilang isang palakaibigan, masayahin at palangiting babae. Ang mga katangiang iyon ang dahilan kung bakit madali siyang nakabuo ng mabuting relasyon sa ibang tao. Ngunit maaari ring naging dahilan upang mapagtuunan siya ng pansin ng isang taong may masamang intensyon. Sa panahon ng interogasyon ay inamin ni Dixon na pumunta siya sa kwarto ni Liu Chan noong gabi bago ang insidente. Gayunpaman, iginiit niyang ilang minuto lamang siyang nanatili roon bago raw siya umalis. Kalmado niyang sinabi na mula nang lumipat si Liu Chan sa bahay hanggang sa araw ng insidente, 2 beses lamang siyang bumisita sa kanyang silid at tumagal lamang ng 3 hanggang 4 na minuto sa bawat pagkakataon. Binigyang diin pa ni Dixon na wala umanong romantiko o malapit na relasyon sa pagitan nila ni Liu Chan at ayon sa kanya ay hindi sila kailanman nagyakpan o naghalikan. Ikinuwento rin niya na bandang 10:00 ng gabi bago ang insidente ay balak niyang lumabas upang maghapunan. Habang papunta sa labas ay nagkataon daw na nakasalubong niya si Liu Chan sa laundry area. Nag-usap umano sila ng halos 3 minuto bago siya nagtungo sa isang kalapit na restaurant upang kumain at uminom ng kaunting alak. Gayunpaman, kalaunan ay pinabulaanan ng mga empleyado ng restaurant ang bahaging ito ng kanyang salaysay. Ayon pa kay Dixon, umuwi siya bandang 12:30 ng madaling araw. Dumaan sa laundry room upang kunin ang kanyang mga nilabhan saka bumalik sa kanyang kwarto, uminom ng sleeping pills at agad na natulog. Idinagdag din niya na hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa ingay mula sa hagdanan, kaya bandang 5:00 na lamang ng umaga siya lumabas ng silid upang gumamit ng banyo. Bago matapos ang interogasyon, diretsahang tinanong siya ng lead investigator habang nakatingin sa kanyang mga mata kung bumaba ba siya sa basement noong kalagitnaan ng gabi at kung siya ba ang responsable sa pagkamatay ni Liu Chan. Agad na nagbago ang reaksyon ni Dixon at itinaas niya ang kanyang boses at mariing itinanggi ang paratang. Sa halip na makatulong sa kanyang depensa, ang labis niyang emosyonal na reaksyon ay lalo lamang nagdulot ng pagdududa sa mga veteranong investigador at hindi nagtagal. Lumitaw pa ang isa pang hindi pagkakatugma sa kanyang salaysay.
Ayon sa mga empleyado ng restaurant, nanatili si Dixon doon hanggang bandang 1:00 ng madaling araw, 1 oras na hindi tugma sa ibinigay niyang pahayag sa pulisya. Bukod pa rito, sinabi rin ng residenteng nakasalubong niya sa basement na bandang 2:00 ng madaling araw ng 15 ng Abril ay nakita niyang pumasok si Dixon sa laundry room. Muli ay hindi ito tumugma sa kanyang naunang pahayag. Ayon sa witness, wala ring dalang anumang damit si Dixon ng mga oras na iyon at nakasuot lamang siya ng asul na t-shirt at shorts. Lumaki si Dixon sa Toronto at doon din nagtapos ng high school bago kumuha ng kursong Political Science sa York University. Mahilig siya sa politika at minsang nagsilbing Pangulo ng York University Political Science Parliament dahilan upang makilala bilang isang aktibong student leader. Bukod dito ay naging modelo rin siya dahil sa kanyang matangkad na pangangatawan at kaaya-ayang itsura at sa kanyang social media account ay ipinakilala niya ang sarili bilang isang part-time actor at running coach. Mayroon siyang nakakatandang kapatid at ang kanyang ina ay isang profesional sa larangan ng mental health, samantalang ang kanyang ama ay dating nagtatrabaho sa Children's Aid Society bago nagretiro. Kilala rin ang kanyang ama bilang may akda ng ilang aklat tungkol sa panitikang pambata. Sa unang tingin ay tila nagmula rin si Dixon sa isang pamilyang nagbibigay ng malaking halaga sa edukasyon at may maayos na kinabukasan na naghihintay sa kanya. Ngunit totoo bang wala siyang kaugnayan sa pagkamatay ni Liu Chan gaya ng paulit-ulit niyang iginigiit? Habang lumalalim ang investigasyon ay unti-unting nabuo ang ibang larawan ng kanyang pagkatao. Sa likod ng imahe ng isang aktibong estudyante ay natuklasan ng mga pulis ang maraming kahina-hinalang detalye tungkol sa kanyang nakaraan. Isa sa mga ito ang matagal niyang pananatili sa York University. Sa halip na karaniwang 4 na taon, umabot siya ng 10 taon bilang estudyante. Lumabas din sa records na ang huli niyang pagpasok sa klase ay noong tag-init ng 2010 at matapos nito ay hindi na siya muling nakita pa sa campus. Kinumpirma rin ng York University na sa kabila ng napakahabang pananatili niya roon ay hindi siya kailanman nagtapos o nakakuha ng anumang university degree. Hindi rin naging maayos ang kanyang naging trabaho. Sa maikling panahon niyang pagtatrabaho sa isang kumpanyang namamahagi ng mga flyers, madalas umano siyang mahuli sa oras. Ayon sa kanyang dating employer, halos 70% ng kanyang mga araw ng trabaho ay late siyang dumarating na ayon sa kanila ay nagpapakita ng kakulangan sa disiplina at responsibilidad. Ngunit higit pang ikinagulat ng mga investigador ang ilan sa mga nilalaman ng kanyang mga online post na ayon sa kanila ay nagbigay ng panibagong direksyon sa mas malalim pang pagsusuri sa kanyang nakaraan. Habang mas malalim na sinisiyasat ng mga otoridad ang nakaraan ni Dixon, mas marami silang natuklasang impormasyon na naging mahalaga sa investigasyon. Bukod sa mga online posts na may kaugnayan sa mga ipinagbabawal na sangkap at iba pang hindi angkop na nilalaman, nakakita rin ang pulisya ng 103 kahina-hinalang CD sa kanyang silid nang magsagawa sila ng paghahalughog. Karamihan sa mga ito ay may temang nauugnay sa mga babaeng Asyano at iba pang sensitibong paksa. Napansin din ng mga investigador na sa isa sa kanyang online dating accounts ay nag-post siya ng anunsyo na naghahanap ng mga babaeng Asyano para sa isang hindi pinangalanang film company. Habang sinusuri ang kanyang nakaraan, lumitaw rin ang ilang naunang ulat na isinumbong sa pulisya. Noong 2006, iniulat ng isang babae na matapos silang magkakilala sa isang nightclub ay naganap ang isang seryosong insidente sa kanyang tirahan. Bagamat nagsampa siya ng reklamo, hindi ito umusad sa korte kaya walang naging hatol laban kay Dixon. Pagsapit ng 2008, isa pa niyang dating kasintahan ang nagsumbong sa pulisya at ayon sa kanyang salaysay, kinuha umano ni Dixon ang kanyang pera upang bumili ng mga ipinagbabawal na sangkap at nang subukan niyang mabawi ang kanyang pera, nagkaroon umano ng komprontasyon sa pagitan nila. Gayunpaman, hindi rin itinuloy ng babae ang kaso sa hukuman dahil sa personal na dahilan. Hindi nagtagal ay nasangkot din si Dixon sa isang hiwalay na reklamo matapos umano siyang mahuling nagtangkang magnakaw sa isang tindahan. Bagamat naiulat ito sa pulisya ay hindi rin ito nauwi sa paghatol at dahil dito,
Nanatiling wala siyang naitalang criminal convictions bago ang kasong may kaugnayan kay Liu Chan. Samantala, sa ikalawang araw matapos ang interogasyon ay nakatanggap ang mga investigador ng isang mahalagang resulta mula sa DNA examination. Kinumpirma ng pagsusuri na tumugma ang DNA ni Dixon sa biological evidence na nakolekta sa katawan ni Liu Chan. Ito ang unang matibay na pisikal na ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya sa biktima at sumalungat sa kanyang naunang pahayag na wala silang naging anumang malapit na ugnayan. Sa pagpapatuloy ng paghahalughog sa kanyang tirahan, nakakita rin ang mga otoridad ng isang t-shirt na may maliliit na mansya ng dugo. Matapos itong suriin sa laboratorio, lumabas na malamang na ang dugo ay kay Liu Chan na nagsilbing isa pang mahalagang ebidensya sa kaso. Dahil sa mga natuklasang ito ay opisyal na inaresto si Dixon noong hapong iyon at sinampahan ng kasong first-degree murder. Habang isinasagawa ang pag-aresto, napansin din ng pulisya na may 5 magkakaibang uri ng gamot sa kanyang pag-iingat. Hindi bababa sa 2 sa mga ito ang natukoy na ang gamot ay para sa psychiatric conditions at depression. Nang tanungin siya tungkol dito ay inamin ni Dixon na dati siyang nakaranas ng anxiety at depression at nagpakonsulta sa doktor, ngunit kalaunan ay itinigil din niya ang kanyang gamutan. Matapos ang paunang pagdinig, iniutos ng hukom na manatili siyang nakakulong habang formal na binabasa ang sakdal na first-degree murder. Hindi na rin siya nagbigay ng anumang pahayag bilang depensa sa pagkakataong iyon. Sa panahon ng interogasyon ay napansin ng mga investigador na tila alam na alam ni Dixon ang kanyang naging kilos noong gabing iyon at dahil dito, nagbigay siya ng timeline ng pangyayari na malaki ang ipinagkaiba sa mga salaysay ng ibang saksi. Bukod pa rito ay natuklasan din na dinala niya ang laptop at cellphone ni Liu Chan matapos ang insidente na ayon sa prosekusyon ay nagpapakita ng sinadyang pagtatangkang itago ang mahalagang ebidensya. Samantala ay naglatag naman ng ibang paliwanag ang depensa tungkol sa naging sanhi ng pagkamatay ni Liu Chan. Ayon sa kanilang argumento, sa kasagsagan ng komprontasyon ay napasandal ang ulo ni Liu Chan sa dingding na umano'y nagdulot ng matinding pagkapisil sa leeg at kalaunan ay naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Iginiit din nila na hindi umano alam ni Dixon na ang ganoong posisyon ay maaaring humantong sa nakamamatay na resulta. Idinagdag pa ng depensa na noong mga oras na iyon ay may iba pang mga residente sa loob ng bahay at ang ilan sa kanila ay gising pa at gumagalaw sa iba't ibang bahagi ng gusali. Dahil dito ay sinabi nilang hindi makatuwirang isipin na sinadyang patayin ni Dixon ang isang tao sa ganoong sitwasyon. Ayon pa sa kanilang pananaw, kung layunin lamang umano niyang itago ang nangyari, hindi magiging lohikal ang pagpaslang dahil mas mabigat ang kaparusahang kaakibat nito. Tinalakay din ng depensa ang testimonya ni Ming Xiangchao. Ayon sa kanila, maaaring naapektuhan ang kanyang pananaw dahil dati niyang kasintahan si Liu Chan, kaya posible umanong may personal na emosyon na nakaimpluwensya sa kanyang naging salaysay. Ngunit mariing tinutulan ito ng prosekusyon. Ipinaliwanag nila na kung isang kusang loob na pangyayari ang nasaksihan ni Xiangchao, maaaring may batayan ang argumento ng depensa. Subalit ang kanyang nakita ay isang marahas na insidente na nauwi sa pagkamatay ni Liu Chan. Dahil dito ay agad siyang humingi ng tulong, sinubukan niyang i-record ang mga pangyayari at maging ang kanyang matinding pag-iyak ay naitala rin. Para sa prosekusyon, malinaw na nagpapakita ito na likas at totoo ang kanyang naging reaksyon kaya maituturing na mapagkakatiwalaan ang kanyang testimonya. Bago maglabas ng hatol ang hurado, ipinaliwanag ng hukom ang 4 na mahalagang elemento na kinakailangang mapatunayan upang mahatulan si Dixon ng first-degree murder. Una, na si Dixon ang naging dahilan ng pagkamatay ni Liu Chan. Ikalawa ay mayroon siyang intensyong pumatay. Ikatlo, na napatunayang isinagawa o binalak niyang isagawa ang sexual na pag-atake laban kay Liu Chan at ikaapat na ang pag-atake at ang pagkamatay ni Liu Chan ay bahagi ng iisang magkakasunod na pangyayari. Noong 17 ng Abril 2014, matapos ang halos 3 oras ng deliberasyon, nagkaisang nagpasya ang hurado na nagkasala si Dixon ng first-degree murder at dahil dito, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo na may pinakamahabang 25 taon bago siya maaaring mag-apply ng parole.
kaagad na naghain si Dixon ng apela matapos ang hatol. Gayunpaman ay hindi inaprubahan ang kanyang kahilingan para sa government-funded legal assistance. Umatras din ang dati niyang abogado at ayon sa mga ulat noong panahong iyon, wala ng ibang abogado sa Canada ang pumayag na kumatawan sa kanya. Dahil dito ay napilitan siyang bawiin ang kanyang apela. Samantala, ipinag-cremate ng pamilya Liu ang labi ni Liu Chan at iniuwi ang kanyang abo sa Beijing. Sa kabila ng kanilang matinding pagdadalamhati, sinabi nilang iginagalang nila ang naging desisyon ng korte at nagpapasalamat sila sa naging pagsisikap ng Canadian justice system sa paghawak ng kaso ng kanilang anak. Ayon sa kanila, hindi kailanman mawawala ang sakit na dulot ng pagkawala ni Liu Chan. Araw-araw pa rin nila itong naaalala at aminado silang mahirap ilarawan sa salita ang naging epekto ng trahedyang ito sa kanilang buhay. Pakiramdam nila ay tila nawala rin ang malaking bahagi ng kanilang kinabukasan. Gayunpaman, sa kabila ng napakalalim na lungkot ay pinili pa rin nilang tanggapin ang paghingi ng tawad ng mga magulang ni Dixon. Sa kanilang victim impact statement, sinabi ng mga magulang ni Liu Chan na bagamat wala na ang kanilang anak at hindi na maibabalik ang nangyari, ayaw nilang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay na puno ng galit. Pinili nilang tanggapin ang paghingi ng tawad ng mga magulang ni Dixon at ipinahayag din nila ang pag-asang magiging maayos ang buhay ng mga ito. Hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling isang mahalagang paalala ang sinapit ni Liu Chan lalo na para sa mga kabataang nag-aaral sa ibang bansa at malayo sa kanilang pamilya. Ipinapakita ng kasong ito kung gaano kahalaga ang pagiging maingat at mapagmatiyag sa anumang sitwasyon sapagkat may mga panganib na maaaring lumitaw kahit sa mga lugar na inaakala nating ligtas. At kung minsan, ang isang sandali ng hindi pag-iingat ay maaaring magdulot ng mga pangyayaring hindi na maibabalik. At dito nagtatapos ang kasong ating tinalakay ngayong araw. Ano ang inyong pananaw tungkol sa kasong ito? Maaari ninyong ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo muli sa susunod nating dokumentaryo.